Ang mga aralin sa video na ito ay una, ang alamat sa katutubong panahon. Ikalawa, mga sinaunang tao na nagpakilala ng panitikan kasama ang alamat sa panahon ng katutubo. Ano nga ba ang kaganapan noong unang panahon, lalo na sa alamat sa panahon ng katutubo? Sinasabing ang katutubong panahon ng panitikan ay nahahati sa dalawang bahagi. Ito ay ang panahon ng alamat at ang panahon ng epiko. Ang ating mga ninuno ay natututo ng bumasa at sumulat bago pa man tayo nasakop. Hanggang sa pananakop ng mga Kastila, ang mga wikain sa kapuluan ay naging instrumento ng panitikan. Pasulat o pasalita man ay naimpluwensyahan, tuwiran o dituwiran ng mga wikang Inchik, Arabic at Sanskrit. Ang mga panitikan sa panahong ito ay binubuo ng mga bugtong, salawikain at kasabihan, tanaga, tulang pambata, bulong, awiting bayan at epiko. Ang mga ito'y nakasulat din, ngunit nang dumating ang mga Kastila ay marami sa mga ito ang sinunog. Dahil sa marami din ang nakasulat sa mga punong kahoy at dahon, ito ay natunaw pagkalipas ng maraming taon. Bagamat magkaiba ang wikang gamit ng mga sinaunang tao, ang kanilang panitikan ay may iisang mensahe at layunin. Tulad ng maraming dayuhan, ang panitikan ng Pilipinas ay nagmula sa mga magkakaibang lipo ng tao na may panahong pagkakaagwat na dumating. Bago dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ay may panitikan na tayo. Ang ating mga ninuno ay mayroon ng mga salawikain, bugtong, palaisipan, alamat, kwentong bayan, awiting bayan at epiko. Ang alamat ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmula ng mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay mga kwento ng mga mahiwagang pangyayari na nagpasalin-salin sa bibig ng mga taong bayan, kaya't walang nagmamay-ari o masasabing may akda nito. Ang alamat ay kwento na kathang-isip lamang na kinasasangkutan ng kababalaghan o di pangkaraniwang pangyayari na naganap noong unang panahon. Karaniwang tumatalakay sa mga katutubong kultura, kaugalian o kapaligiran. Ito ay tumatalakay din sa mga katangiang maganda tulad ng pagiging matapat, matapang, matulungin at sa mga katangiang hindi maganda tulad ng pagiging mapaghiganti, sakim at mapanumpa. Ngunit sa bandang huli, ang kwento ay kinapupulutan ng aral para sa ikabubuti ng iba. Ito ay sumasalamin sa kultura ng bayang pinagmulan. Sapagkat ang alamat ay karaniwang nagsimula noong unang panahon at nagpasalin-salin sa maraming henerasyon, ang alamat ay pinaniniwalaan ng maraming tao na totoong naganap dahil sa tagal ng pamamayanin nito sa ating panitikan o sa ating kultura. Ang alamat ay nagkakaroon ng iba't ibang bersyon, ayon na rin sa hangarin ng sumulat o nagpalaganap ng ibang bersyon ng alamat. Ito ay maaaring hangarin na isa nobela, isa dula o isa pelikula ang isang alamat. Halimbawa, ang isang bersyon ng alamat ni Bernardo Carpio ay sinasabing sadyang pinalaganap ng mga Kastila upang mapigilan ang namumuong himagsikan ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Ibang bersyon naman ang pinalaganap ng ibang mga magulang sa hangaring ang kanilang anak ay huwag matakot kapag lumilindol, sapagkat ito ay likha lamang ni Bernardo tuwing nagtatangkang kumawala sa nag-uumpugang bato.
Bagamat maraming bersyon ang alamat, ang mga ito ay nagkakaisa sa paglalarawan kay Bernardo na isang matipuno at makisig na lalaki. Ang pagkakaiba ng iba't ibang bersyon ay ang pagtalakay kung bakit, papaano at sino ang naging sanhi ng kanyang pagkaipit sa nag-uumpugang bato. Nahahati sa dalawa ang pangkat ng alamat. Ang mga tinatawag na una, etiological o mga nagpapaliwanag o sumasagot sa tanong kung paano pinangalanan ang mga bagay o puok at kung bakit nagkaroon. Ikalawa, non-etiological na nauukol sa mga dakilang tao at sa mga pagpaparusa ng malalaking kasalanan. Tungkol sa mga alamat ng santo, mga supernatural na nilikha tulad ng aswang, tikbalang, engkantado at mga binaong kayamanan. Dumako tayo sa mga sinaunang tao na dumating sa Pilipinas bago pa man ang mga mananakop. Una, ang mga Ita. Ayon sa kasaysayan, sila ang unang pangkat ng mga taong nakarating dito sa Kapuluan. Kilala sila sa tawag na Etas, Agta, Negrito o Baluga. Wala silang sariling kultura at wala rin silang nalalaman sa agham, sining, paghahanap buhay, pagsulat. Sila ay walang palagi ang tirahan, ngunit sila ay mahusay gumamit ng busog at pana sa paghahanap ng kanilang pagkain. Wala silang kaalaman sa pamahalaan, ngunit mahigpit ang bigkis ng kanilang pagsasamahan. Sinasabing may 25,000 taon na ang nakalilipas. Sila'y nakarating sa mga pulong sakop ng Pilipinas dahil sa ugali nilang paglalakbay. Sinasabi sa kasaysayan na ang pulo ng Pilipinas at ang mga pulo sa Asya ay dating magkakadugtong. Sila'y matatagpuan sa mga kagubatan at kabundukan sa ating bansa tulad ng Bicol, Pangasinan at Pampanga. Ikalawang pangkat ng sinaunang tao ay ang Indonesyo. Galing ang mga Indonesyo sa lahing Mongol na nalahukan ng Kaukaso. Ayon pa sa pagkakabanggit ni Panganiban noong 2005, ang mga Indones ay nandayuhan ng dalawang sapit. Ang unang sapit ay binubuo ng mga Indonesyong may mapuputing balat at balingkinitan ang pangangatawan. Ang ikalawang sapit naman ay sinasabing nakipamuhay muna at nakipaglahi sa pulo ng Papua bago nakarating dito sa ating kapuluan, kaya sila ay may malaking pangangatawan, maitim na balat, makapal na labi, malaking ilong at pangahan. May kabihasnan silang higit sa mga Negrito. May pamahalaan, nagsusuot ng mga damit, nagluluto ng pagkain at nagsasaing sa tukil at marunong magpaningas ng apoy sa pamamagitan ng pagkikiskisan ng dalawang tuyong kahoy na tinatawag na patpat. Mayroon din silang mga alamat at epiko, mga pamahiin at mga bulong na pangmahiya. Ikatlong pangkat ng mga sinaunang tao ang mga manggugusi. Sa tala ni Panganiban noong 2005, ang mga Inchik na nakarating dito ay mula sa lahing Hakka. Sila'y tinawag na manggugusi dahil inilalagay nila ang bangkay ng kaanak sa isang gusi at ito'y ibinabaon sa looban o sa mga kuweba. Ang pandarayuhan nila ay kumalat sa mga pulo ng Batanes at Babuyanes, sa hilagang silangang tabing dagat ng Luzon, sa Tayabas, Sorsogon, Samar, silangang Mindanao at Celebes, gayon din sa Marinduque, Timog Mindoro, mga pulo ng Calamyanes at Palawan hanggang Borneo.
Ika-4, ang mga dumating sa Maii. Ito ang matandang pangalan ng Bindoro. Ayon sa saliksik, ay may tala sa kanton na may isang bapor ng Arabe na dumating doon noong 982 AD na may lamang kalakal at galing sa Maii. Ika-5 pangkat, ang mga Bombay. Ang pulo ng Indonesia at ang ating pulo ay malimit daw mabanggit sa mga kwento ng Diyatakas at sa ilan sa mga epiko at tulampasalaysay noong panahon ng Budismo sa India. May ilang taon bago inianak si Kristo. Ang unang sapit ng Bombay ay nangyari noong ika-1200 taon mula sa Borneo at sila ay may dalang pananampalatayang Beda. Sumasamba sa kalikasan at araw. Ang ika-2 sapit naman ay nangyari noong ika-1300 taon at ang mga ito ay may pananampalatayang Brahmin na naniniwala sa reincarnation. Ika-6 na pangkat, ang mga Arabe at Persa. Ang mga biyaherong Arabe ay nakarating dito at nanirahan sa Katimugan mula noong 800 AD hanggang sa ika-1200 taon. Bagamat ang mga misyonaryong Arabe na kasama sa pangkat ni Hadramut Sayyid ay nandayuhan dito upang magpalaganap ng Mahometanismo sa Malaysia at Pilipinas noong ika-1500 taon. Sila ay sa Mindanao at Sulu nanirahan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.